A blessed day to you. I am Bishop Ruben Abante, and I'm the senior pastor of the Lighthouse Bible Baptist Church. I'd like to invite you now to be with us as the message of the Word of God is preached from the pulpit. I'd like to turn you over now to our Lighthouse Coming Together, and I pray that you'd be blessed with the message. When my heart was so broken that I could not pray, when love wasn't easy to see, someone was there, somebody cared, somebody prayed for me. Somebody went to the throne of heaven, somebody lifted my name, bringing me into his holy presence, saying what I could not say. Somebody showed me the face of his mercy when darkness was all I could see. Somebody pleaded the blood of Jesus, somebody prayed for me. When the future looked hopeless and I'd given up, when I had lost sight of my dreams, somebody near dried every tear. Somebody prayed for me. Somebody went to the throne of heaven, somebody lifted my name, bringing me into his holy presence, saying what I could not say. Somebody showed me the face of his mercy when darkness was all I could see. Somebody pleaded the blood of Jesus, somebody prayed for me. Somebody went to the throne of heaven, somebody lifted my name, bringing me into his holy presence, saying what I could not say. Somebody showed me the face of his mercy when darkness was all I could see. Somebody pleaded the blood of Jesus, somebody prayed, somebody prayed, somebody prayed, somebody prayed, somebody prayed, somebody prayed for me. Somebody prayed for me. Okay, let's get to our message. Ano ang title ng ating message noong linggo ng umaga? Ye have not many fathers. Okay? Hindi kayo mayroong, ganitong mga ama. Parang ganun lang ang sinasabi ni Paul. Ang sabi niya sa 1 Corinthians 4:14-16, I write not these things to shame you, but as my beloved sons, I warn you. Ibig sabihin, the Apostle Paul already has taken it to himself to consider
God's people in Corinth as His sons, as His children. Okay? For though ye have 10,000 instructors in Christ. And sometimes, ito ba exaggerated na ang sabi niya kahit meron kayong 10,000 instructors. Wow! Ang laking church dito Diba? In Christ. Well, so ano man yan, figure na yan. Hindi ko alam kung gaano kalaki yung church doon sa Corinth. Might be big. Sapagkat sentro yan Okay? Sa Tagalog na kahit kayo ay mayroong 10,000 mga nagtuturo kay Kristo. Yet, sabi niya, have ye not many fathers? Subalit wala kayo na maraming ama. Aba, iba pala yun. Okay? Ibig sabihin, hindi natin maaaring ikumpara the quality of instructors, however they may be instructors in Christ, sa quality ng dapat na katangian ng Ama. Okay? Ano man ang maging katangian ng mga tao, na sa atin ay nagtuturo, nagtitrain, nag-i-equip, mga kapatid. Subalit, walang katulad ng Ama. Ye have not many fathers. Bakit? Ano sabi ni Paul? For in Christ Jesus have I begotten you through the gospel. Okay, however they may be instructors para sa inyo in Christ, iba ang aking katatayuan sa inyo. Because I have in Christ begotten you through the gospel. And because, ito ang dating nito, and because I have attached myself to you as such, okay, bilang ama, okay, ang sabi niya, be ye followers of me. Ibig sabihin, mga kapatid, itong bagay na itong be ye followers of me, ito'y sinasabi ni Apostle Paul sa kanila, okay? Hindi lang bilang apostol na nagbibigay ng utos o ng instruction, kundi bilang ama. Ibig sabihin, mga kapatid, iba pala ang degree ng pagsunod sa instructor o teacher sa pagsunod sa Ama. Ano palagay niya? Tama, Iba pala, dapat mga kapatid, ang ating tugon sa Ama. Okay? Be ye followers of me. Mga kapatid, observe this. Be observant. Ang sinasabi ni Paul, do not just follow what I instruct you to do. Are you looking at that? Ang mga teacher, ang mga trainers, ang mga instructors, you follow kung anong instruction. Instructor Tama? Correct? Kung anong binigay ko dyan na instruction, yun ang sundin ninyo. Di ba? Di ba kayo mga estudyante, nagkakamali kayo minsan? Pambihira, zero, bokya, lahat wrong. Bakit? Not following instructions. Correct? Pero iba itong si Paul. Ang sabi niya, do not simply follow my instruction. Follow me. Be ye followers of me. So mga kapatid, hindi lang pala ito bagay na siya nag-uutos o nag-i-instruct, kundi bagay na ang Ama ay hindi lang sinusunod dahil sa sinabi niya, kung hindi dahil Ama siya, His whole being. Are you looking at this? Alam niyo mga kapatid, ang aking tatay nung araw, kahit ang tingin niya, instruction yun. Pag kumunot ang noo niyan, may sinasabi yun.
sumunod ka na. Ganon eh. Hindi mo na kinakailangan dinggin pa. Correct? Ang nanay ko, kapag almusal ng umaga, nasa kwarto kami, nagtutulog-tulugan pa kami. You know, kakalembangin niya yung baso. Dapat lumabas na kami. Okay? Ganon. Walang sinasabi yan. Siyempre, hindi marinig yun eh. Pangalawang beses na yan. Abay, pag wala pa, dudungaw na yan sa kwarto. Okay? At maghanda ka ng baliktarin yung kutsyon mo. Hindi ka pa bumabangon, ha? Huwag ka na yan. Okay? Alam niyo, nung kami maliliit pa, meron kaming Abante 4. Abante 4. Ako ay 11 taong gulang. 11 years old. Nung ako ay naging bahagi ng Abante 4. Quartet. Isipin mo. Quartet. Ilan taon na si Mojo? Ha? 13. Ba, okay, ano? Oh. Isipin mo yung quartet namin nung araw, parang professional yung dating eh. Palakasan ng boses, bahala ka sa nota mo, sundin mo yung nota mo, parang gano'n eh, no? Okay? No. Sasabihin ni tatay, oh, Ruben, ganito yan ha, kakantahin niya. Susunod ako. Ganon. Yung parte. Oh. Mamaya, mali. No. Ibang klase magturo ang tatay ko eh. Yung mga kapatid ko, pag nagturo, mayroong may pambubuli. May ganito, ganyan. Ganon talaga ang mga magulang. Yung mga kapatid niyo ba, ikaw ba, Tony? Yung mga kapatid, iba rin magturo talaga eh, no? Oo, kaysa sa mga tatay. Okay. Anyway, ye have not many fathers. Ang ating unang pinag-aralan ng linggo ay ito. Bakit po? Sapagkat ang mga tatay, they're known for warnings and corrections. Katangian ng ating Panginoon yan. Consider that. Warnings and corrections. Mga tatay, let's take this to ourselves. Sometimes, we take light of warnings that we need to give our children. Okay? Tapos, ang gagawin natin, i-correct na lang pero huli na. Are you looking at that? Huh? Warnings and corrections. Kahit sa opisina, kanina I was dealing with some problems sa corporate. Kasi, mayroong binigay na memo, tapos, patapos ibigay yung memo, nag-implement ng parang parang parusa, penalty. Pero, along the way, hindi nagbigay ng warning. Sabi ko, bakit? Red flag na yan. Okay? Ang mga tatay pala ay kinakailangan active sa warnings. Yung bang pag sinabi ko na sa iyo eh. O, di ba? May warning. Much of what the Bible teaches us are actually warnings. Okay? Hindi lang instructions. What to do. Yun ang pagkakaiba sa warnings and corrections. Look at this. No? Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. For the merchandise of it is better than the merchandise of silver, and the gain thereof than fine gold. Here, the Bible gives us solid parameters. Okay? Mga panukat po ito, mga kapatid. Ang buhay natin ay laging may panukat. May standards. Amen? Hindi natin maaalis na ang buhay kay Kristo ay may standard ito. Nung araw, sinasabi natin, kinakailangan tayo ay peculiar. Di ba? Nakaaangat tayo.
Sabi nga ng LA natin, laging angat. Kung laging angat, may standard yan. Good? Anyway, whom we preach, and in preaching, there is warning. Okay? There is teaching every man in all wisdom, in all applications of life. Kaya alam niyo dito sa Lighthouse, we have taken this practically. Sabi ko kay Brother Brian Treadway, Lighthouse is a functional church. You know, if you cannot practice your being saved, that salvation is all for nothing. Amen? However, mga kapatid, hindi lang tayo nagtuturo on how to practice your being saved. We warn every man. Sapagkat mga kapatid, hindi pa naaalis na tayo nasa laman. Warning. Amen? We need to be warned. We need to be warned. Okay? Watch and remember, ang sabi ni Paul. Alalahanin niyo ito. Ang sabi ni Paul, 3 years I cease not to warn everyone night and day with tears. Hindi ako tumigil ng kawawarn. Amen? Good. Hanggang ngayon. Oh. May nagtanong sa akin, Bishop, ano gagawin natin? Marami ng nabibiktima na naman ngayon ng COVID. Yung kausap ko kanina ang usapan namin, face-to-face meeting. Bishop, pasensya ka na, online lang ako. Kasi nag-positive ako Okay? Sabi niya ganyan, hindi natin alam Sabi ko, lang sa Lighthouse, sabi ko, I simply tell people na huwag kayong bibitiw to raise your immune system. Amen ba? Huwag kayong bibitiw. Yung halimbawa, tulog kayo ng tulog, naku, sinabi ko sa inyo, hindi nyo inaayos yung ganito, ganyan, sabing ganyan. Marami talagang may sakit yun. Sabi ko, alam nyo, sabing ganyan. Kasi nagbiyahe ako ng Bicol kaya nagkasakit ako Sabi ko, teka. Ako nagbiyahe akong Bicol, inikot ko buong Bicol 1,500 kilometers. Inaantay ko magkasakit ako, di ako nagkasakit. Sumakit lang yung katawan ko, siyempre biyahe yun nagpahinga lang ako. Pero hindi ako nagkasakit, ba't ganun? Sabi, Bishop kasi iba ka Hindi pareho tayo ng iba. Mas matanda pa nga ako sa'yo, sabi ko bakit? Because we heed to warnings. Amen? Sa bagay ng kalusugan, sa bagay ng spiritual life. Okay? Alam niyo, hindi na ako magkakait ng warning sa lahat. May nagpaalam sa akin nung isang araw. Sabi ko, kumusta ka? Matagal kita hindi nakita. Okay naman po. Ano mo sa buhay? Lilift na po ako sa kanito, ganyan. Sabi ko, alam mo bago ka lumipat, kung saan ka man pupunta, ayusin mo spiritual life mo. Okay? Wala kang spiritual life, puro ka physical life Puro ka material life. Okay? Puro ka pang tiyan. Wala kang spiritual life. Ayusin mo spiritual life mo. Sabi niya sorry po, Pastor. Huwag kang mag-sorry sa akin. Okay? Ayusin mo ang relationship mo sa Panginoon. Kikinig ba kayo? Ha? Kapag puro tayo material life, physical life, mga kapatid, walang pupuntahan yan. Puro tayo pagpapaganda ng mukha, walang pupuntahan yan. Amen? Magpaganda ka ng spiritual na buhay mo. Warning yan, mga kapatid. Pag hindi natin tiningnan ang spiritual life natin, minsan, ang dami mong social media life.
Alam mo ako, halimbawa, pagkatapos kumain ng almusal, pupunta ako dun sa aking paboritong lazy boy. Po ako. Titinan ko lahat yung mga messages. Yun, sasagutin ko. Marami naman dyan, trabaho. Tanong dito, tanong doon, schedule dito, schedule doon, through the night. Okay? Mas marami yung ganyan sa aking social media. Minsan titingnan ko rin kung ano yung ginagawa ng Kristiyanong hindi ko nakikita. Ano bang tawag doon? Hindi naman ano yun, di ba? Hindi naman stalking yun, ano? Di ba? Oo. Para at least, pwede kong sabihin yung mga leaders natin, warningan mo nga ito. Nakikita ko, iba yung pinopost eh. Di ba? Parang ganun. Kanina, nag-uusap kami, nagmi-meeting kami, tumawag bigla si Pastor Benny. Meron kaming GC, kaming 3 lang, magkakapatid. Nagmi-meeting, tumatawag si Pastor Benny. Pinuksan ko, nakikita ng mga kausap ko. Pagbulaga nung kanyang video, nakahiga sa ospital. Oh, sabi ko, ba't nasa ospital ka? Hindi ko marinig yung sinasabi. Teka, babalikan kita. Di ginroup ko na, kasama si Pastor Hernes. Nang bumukas yung video, kasama na si Pastor Hernes, nakita, ano nangyari sa iyo? Ba't nasa ospital ka? Galing ka lang dyan, di ba? Binigyan ka ng stent? Oo. Ano nangyari? Tapos sabi ni Pastor Benny, yung nangyari kay Hernes, nangyari sa akin. Ano nangyari sa iyo? Sabi ni Hernes, ano nangyari sa iyo? Bumagsak ako. As in, walang kaabog-abog. Bigla ako ng blackout, bumagsak ako. Doon sa banyo. Ganon? As in, ito meron nga akong tama rito pero niskan okay naman. Pero nung magising ako, yung ulo ko nasa lababo. May dugo, ganyan, kaya nagpanic sila. As in, ano nangyari? Wala lang na, hindi ko alam kung ano nangyari sa akin. Wala, hindi. Sabi ni hindi ka nahilo? Hindi. Walang signs? Wala. Walang warning? Wala. As in, nag-blackout lang akong bigla. Ganon. Ano pang masakit? Masakit yung likod ko, pero tinitinan pa ako ng mga doktor Sabi ko, Tol, gusto mo ipanalangin kita? Wag mo kong papanalangin. Ganon. Ano ba nangyayari? As in, walang warning. Ang sabi ko baka dala yan ng mga gamot nyo kasi sa puso. Pareho kayo may gamot sa puso ako, wala naman akong gamot, wala akong problema. Sabi niya, antay ka lang, Ruben. Yan din ang mangyayari sa iyo. Walang warning. Diba? Kaya, iniisip ko, Panginoon, kinakailangan talaga kumilos ako. Diba, Tony? Kailangan maging aware tayo. Take heed. Anong uri? Diba? Hindi naman tayo pwedeng unahan sa takot. Ayoko maging tao na takot. Takot gawin ito, takot gawin yan, takot gawin yan. Kaya yung bowling natin, pinahanap ko yung bowling ko. Nakita nila, kasi matagal nang nawawala yun. Nakita ni Aika, pinicturean niya. Nakita niya yung bowling. Linisin, sabi ko, linisin lahat. Nung binigay yung picture, pinorward ko kagad kay Brother Edwin. Sabi ko, Edwin, ikaw na muna ang mag-preach sa Tuesday at magpa-practice ako ng bowling. Sabi ba naman ni Edwin, Pastor, kailangan mo ng kasama. Hindi ko matitiis na wala kang kasama. Pero yan, warning yan mga kapatid. Ang pinaka-dapat na warning natin, spiritual na buhay. Spiritual wellness. Amen ba? Good? Itong church na ito, palaging spiritual wellness yan. Dugtong-dugtong lahat yan. Relational, spiritual wellness yan. Material, spiritual wellness din yan. Tama? Marami nang nawalan ng spiritual life dahil sa salapi, sa yaman.
ambisyon, entitlement, degree. Ganon din. Magkaroon ka ng degree, pero huwag mong aalisin yung spiritual life mo. Amen? Oh. Kinasal. Nawalan din ng spiritual life. Lahat, mga kapatid, ay may area na may dapat warning tayo. Amen? Ganon. And our Lord, God being our Father, hindi siya nagkukulang sa bagay na yan. Pangalawa, tumagal tayo ron Okay? The exhortation and comfort charge of a father. Okay? Mga kapatid, it's good na meron tayong comfort mula sa Ama. It's good na meron tayong exhortation or lifting up mula sa Ama. Pero kinakailangan, meron din tayong charge. Good? Balansihin natin. Ito, as you know, sabi ni Paul, how we exhorted and comforted and charged every one of you as a father doth his children. Wow! Bible ba yan? Yes! Bible yan. Hindi lang warning. Amen? Hindi lang instruction. Maraming tatay, magaling magbigay niyan. Pero, follow my instruction but do not follow my life. Mali. Amen? Do not follow me. Ang sabi nga ni Paul, be ye followers of me. Pero, kasabay dyan mga kapatid, yung bagay na ang mga tatay ay matutong magbigay ng exhortation. Para sa atin sa Lighthouse, ano ang exhortation? Ministry yan. Ano ang exhortation? Lifting up. Correct? Oh. Ang mga tatay kinakailangan merong lifting up na approach. Mga tatay, kapag nasosobrahan tayo sa pagdidiin ng mga bata, na para bang ikaw lang ang magaling, tama? Tapos aapakan mo sila, you're not doing it right. Lift them up. Amen? Kapag ang mga tatay, wala nang ginawang tama yung bata, that's not lifting up. Okay? Kahit magkamali sila, madapa sila, bahagi yan, lift them up. Good? Naalala ko si tatay nung araw, no? Kapag, kasama niya ako very early, palagi ako kasama ni tatay. Naalala ko how tatay would take my hand. He would take my hand. Hindi niya ako papabayaan, akong kumakapit sa kanya. Ganun ang tatay. Bakit? Alam niya kasi na, na matutumba tayo. Minsan, kasama ko si nanay sa palengke. Siyempre, dala-dala niya yung basket na bilog na ganyan. Kausapin niya mga sabi sa akin ni nanay, kumapit ka sa akin, ha? Humawak ka dito, hawak ka. Kausap niya mga tinda, magkano ito, tatawag niya, ganyan. Ako naman, siyempre, linga-linga ang ganyan, kapit na ganyan. Maya-maya, iba na yung kinakapitan kong nanay. Naranasan niyo ba yun? Ha? Yan, iba na yun. Si nanay, siyempre, lilipat ng tindahan, ganyan. Mawawala. Ayun, umiiyak na ako. Nay! Iba na kinakapitan ko. Sino nakaranas ng ganun? Ako naranasan ko yan sa palengke. Doon sa palengke doon sa Santa Mesa, yung ilalim ng Riles. Sa Riles. Ngayon wala na, tinanggal na yun Okay. Yung ilalim ng tulay sa palengke sa Santa Mesa, wala na. Anyway, exhort. Lift them up. Amen? Lift them up. Okay? Kaya nang minsan, nagpipreach ako. Pagkatapos ko mag-preach, alam ko si tatay nakikinig sa babae. Sabi ko, anak, sabi niya, that's good preaching. Tuloy mo yan. Ganun Simple lang.
Pero mga tatay, kayo mga tatay, you need to know this. Lalo pa kayo mga maliliit pa ang anak ninyo. Okay? Comfort. Comfort them. Mga kapatid, wag nating iiwan, kayo mga tatay, wag nating iiwan sa mga nanay to comfort our kids. Amen? Ibig sabihin, kahit ang nanay physically nagbibigay ng comfort sa kanila, dapat maintindihan ng mga bata at maintindihan ng mga nanay na ang ginagawa nilang pag-comfort sa mga bata ay galing din sa ama. Huwag niyong i-isolate ang sarili niyo. And learn this. You need to be consistent with fathers. Amen? So, ganun. Lalo na minsan yung mga nanay, dinidetach yung tatay in giving comfort sa mga bata. Ang katuwiran nila, ako nang anak dito eh. Di ba? Kayo mga nanay ha, minsan ganyan kayo. Hindi porke ikaw ang nagbuntis, you're the only one who extend comfort to children. Amen? Tayo naman mga tatay, huwag nating aalisin sa ating poder yung bagay na tayo nagbibigay ng comfort. Amen? Okay? Alam niyo ako, I have much experience. I have much stories to tell tungkol sa aking relationship sa tatay ko. You know, I can say, mga kapatid, na more than my brothers, ang tatay ko yung mas kaibigan ko. Oo, naglalaro kami ng chess, tinutulungan ko siya pag nagkakarpentero, kumakanta kami, tumutugtog kami. Naalala niyo ba nung si tatay ay nagsisilindro pa? Di ba? Di ba yung gustong-gusto niyang tugtog down from His glory, down from His glory. Ako naman nagpapiano. Di ba? Yung ganong relationship ng tatay sa anak, I appreciated that. Amen? Kaya si tatay, alam niyo, hindi lang ako associate pastor ni tatay. I have been with him all the way because of how he extends himself to me. Amen? Nung ako'y naging associate pastor niya, sabi ni tatay sa akin, anak, mamayang gabi, I want you to be my associate pastor. Sabi ko kaagad kay tatay, tay, hindi ba masyado namang mabilis? Parang, I am so unworthy of that title. Sabi ni tatay sa akin, anak, ako ang mas may kilala sa iyo sa lahat ng tao. Can you imagine, sabi ni tatay sa akin yan? Ako ang mas may kilala sa iyo more than anybody. Okay? Sabi niya, anak, lumaki ka sa preaching ko. Okay? Kahit sa Bible quiz, lumaki ka sa mga tanong ko. Totoo naman yun. Yung una kong sali sa Bible quiz, I was 12 years old. Kasama ako sa Bible quiz. Panalo ka agad yun. Pambihira. Oh. Diba? Grade 6, youth camp. Grade 6 ako. Pero kasama ako sa youth camp ng mga high school. Maaga ako Maaga ako maaga ako nagbinata. Ano ba ito? Mali. Grade 5, grade 6, kasama na ako sa high school. Nung ako'y third year, fourth year high school, kasama na ako sa college young people. Medyo mas, yung buhok ko, kaya madali nagputi. Sabi ni tatay, alam ko yung mas kilala kita. I know, ibig sabihin, He knows how to comfort me. Amen? Minsan nga, nagbiro pa ako kay tatay, tay, anong itatanong mo sa Bible quiz? Di ba? Oh. Charge. Charge. Alam niyo mga kapatid, anong ibig sabihin ng charge? Para sa inyo, anong ibig sabihin ng charge?
Cellphone lang iniisip niya. Di ba? Anong ibig sabihin ng charge? Ha? Para lang pag upos ka na, yun? Hindi, mga kapatid. Ang ibig sabihin ng charge is so that you can maximize your potential. Tama? Hello? Isa yan sa mga dapat ginagawa ng mga tatay. Na sa iyong pangunguna, you are able to maximize the potential of your children. Amen? Alam mo, si tatay nung araw, wala naman ako iba example kung tatay ko. Siyempre, tatay ko yun eh. At tatay nyo rin yun eh. Okay? Noong nagsimula tayo bilang gawain ng Panginoon, walang-wala kami. As in, walang-wala tayo. Walang piano, walang accordion. Ang tanging instrumento lang nun, silinro. Okay? Wala tayong building. Doon lang kami nagsimula sa apartment namin. Kahit nga offering plate eh. Ang ginawa kong offering plate, yung plato namin. 76 people attended our very first Sunday morning coming together. Service pa tawag nun. 76. Wala kaming silya. Kaya nang hiram kami ng mga silya sa kapitbahay. Punong-puno kami hanggang sa hagdan ng apartment. Doon sa Kasiana, sa Santol. Overflowing hanggang sa labas. Okay? Wala kaming sasakyan. Kasi, yung ni tatay, hindi na pinayagan ng dating church. Wala, as in wala. Iyakan kami. Okay? Alam ko si tatay naaawa sa amin nun. Because 1976, I was first year college sa PLM. Kung paano ko magpapatuloy mag-aral, mabuti na lang. Pamantasan ako. Ang mahal ng tuition fee doon, Ahmed. As in, ang mahal. Ang tuition fee ko sa isang semester, 68 pesos. Mahal, no? Bihira. Isang semester yun. Anyway, nung a few months after, tuloy-tuloy na yung gawain, sabi ni tatay, anak, ikaw na muna ang tumulong sa akin dito. Ikaw ang aking maging sekretary. Okay? So, nagbuo na ng mga classrooms, mga klase, mga Sunday school. Kasama ako ni tatay, bibili kami ng mga lesson, ikakat ko yan. Ako ang kauna-unahan niyang staff. Okay? Hanggang after a few weeks, lumipat na kami sa Banawe. So lahat yun, mga kapatid. Pagkatapos ko ng eskwela, uwi, trabaho, okay? Meron kaming makina. Sabi niya, Tay, sabi ko, Tay, gawa tayo ng kurtina. Para mas maganda yung Sige, kaya man gumawa ng kurtina. Oo naman, marunong ko magtahi eh. Punta kami doon, bili kami ng tela, kurtina, kulay dilaw. Hindi pa uso yung Pinoy nung araw. Hindi kami dilawan, pero dilaw. Oh, gawa ako ng mga sign. Okay? Kami ni Joel ang janitor. Okay? Estudyante ako noon, ha? 1976. Oh, first year, college. Okay? 1977. Sinimulan namin ni Tata yung bulletin. Bili kami ng typewriter. Kasama ako palagi ni Tata, bili kami ng typewriter. No? Ayun. Hirap kaya mag-type nung araw. No? Mano-mano. Remington. Kaya yung mga daliri ko, naglakihan. No? Oh. Tapos nakakuha kami ng accordion. Alam niyo mga kapatid, I could not have done that
without tatay's charge. He believed in what I could do. Tama? Imbis na, di mo kaya yan, bata ka pa first year college ka lang Di ba, ganon? Di mo kaya yan. Pero si tatay ko, gave that opportunity. He believed in what I could do. Nandyan ba kayo? Kayo mga parents, you should be able to believe in what your children can do. Amen? Because if you do not, you will not be able to charge them. Ang igagawin nyo, i-charge nyo sila sa court. Hindi nyo sila i-charge to their fullest potential. Amen? Ganon. Kaya si tatay, kung ano yung nakikita niya na kaya kong gawin, sinusuportahan niya. Andiyan ba kayo? Noong araw, wala tayong kagamit-gamit. Sabi ko, tay, kailangan natin ng malaki na Lumalaki tayo. Bagong sound system. Sabi niya, tay, gusto mo, i-project na lang natin sa caroling yan? Ay, maganda yan. Sabi niya ganyan. So, siya mismo, sabi ni Ruben, i-project natin itong sound system sa caroling. Gawin natin yan. Isipin mo ilang taon ako nung first year college? 16. Ano ba? Nakalimutan ko na Di ba? 4. Tama, 16, 17. Ganon. Pero kahit, linggit-linggit ko noon, alam niyo, itsura ko nung araw, nung 17 ako, para akong tipaklong Parang walang, mapapala, sakitin pa. But tatay believed in what I could do. He charged me. Diba? Kaya ganun mga kapatid. Kaya kayong mga kabataan, pag sinabi ninyong, Pastor, gusto ko maglingkod sa Panginoon, I mean, that's a welcome thing. Amen? Ilan ba dito kayong mga gusto niyo maglaro? Sige, bigyan ng bigyan ng violin, bigyan ng kung ano. Di ba? Charge them. Open the door of opportunities. Amen? And of course, hindi pwedeng paubaya lang. Sige, gawin mo yan, bahala ka na sa buhay mo. Hindi Alam mo, si tatay, yung guidance niya as I do things, nandoon Not simply to correct, but to guide. Amen? Anak, huwag ganyan. Ganito, ganyan. Bira, sa lahat ng bagay, naalala ko nung araw, walang, kapos na kapos kami. Dumating yung kotse ni tatay na Chevy, 1949 model, isipin mo. 1949. Nung dumating yan, para talaga may patay sa bahay Para may karo May ganyan. Ang dami pang kalawang. Sabi ko, tay, kailangan pinturahan to. Anak, hindi tayo tay, bili ka na lang ng brush, kakamayin ko na lang. Sige. Kaya mo? Tay, pagtitiisan ko, bago ko pumasok sa eskwelahan, pag magang-maga, uupuan ko yan. Kakamayin ko. Mira, iniikot ako ng kapitbahay namin, nagmumura pa Mira, kinamay Sabing ganon. But for what I am willing to do, He gives charge. Kaya yung mga batang yan, kaya si Yuan, I appreciate that. Siyempre, may makakalimutan na verse. Pero tuloy lang. Ito, nakakahiya ka na. Kalimutan mo. Huwag ganun. Amen? Give room for some errors. But charge them. Amen? Kaya yung mga bata, mga kapatid, let's give room for them. As you know, how we exhorted, comforted, and charge every one of you as a father doth his children, that ye would walk worthy of God, who hath called you unto His kingdom and glory. O para sa inyo mga young fathers, Koy, yan. Di ba? You do that. Amen?
these things, speak, exhort, and even rebuke with all authority. Let no man despise thee. Young men, likewise, exhort. Heavy, mga kapatid, ang word na exhort para sa mga fathers. Exhort. Eh ngayon pa naman, ang mga tatay, wala, lagi nilang galit. Naintindihan niyo ba? Ewan ko ba sa mga nanay, kung merong magagalit sa mga bata, trabaho ng tatay. Yung anak mo, ganyan, 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 isusumbong pa, gagatungan pa. Di ba? Para lang. Naintindihan niyo ba yan, mga kapatid? Ha? Kaya sinabi ko yan minsan sa inyo eh. Yung mga anak ninyo, wag niyo naman, andun si pastor siya, andun si pastor. Yan. Di ba? Ano ko, Bombay? Parang pag dumarating ako, ilalayo yung mga bata. Wag. Naintindihan niyo yung sinasabi ko? Ha? Oh. Yan ang tatay mo, so mo-behave ka na. Wag. Be as natural. No? Charge Joshua, encourage him, and strengthen him. Amen? Alam niyo, ito mga, napaka-practical nito, sinasabi ko sa inyo. And take it from the word of truth. Amen? O hanggang dyan na lang muna. When I think of how he came so far from glory, came and dwelt among the lowly, such as I, to suffer shame and such disgrace. On Mount Calvary take my place. Then I ask myself this question, who am I? Who am I that a king would bleed and die for? Who am I that he would pray, not my will thine for? The answer I may never know, why he ever loved me so, that to an old rugged cross he'd go. For who am I? When I'm reminded of his words, I'd leave thee never. Just believe I'll give to you a life forever. I wonder what I could have done to deserve God's only Son, to fight my battles till they're won. For who am I? Who am I that a king would bleed and die for? Who am I that he would pray, not my will thine for? The answer I may never know, why he ever loved me so, that to an old rugged cross he'd go.
The answer I may never know, why He ever loved me so, that to an old rugged cross He'd go. For who am I? Blessing upon blessing He has showered on our lives. Faithfully is given from the store of heaven. So we thank and praise Him for the grace He shown to us. Hope for our tomorrow, covered by His love. We are blessed to know the great I am. We are blessed and held by His almighty hand. We are blessed beyond all we could ever dream. Every good and perfect thing. We are blessed. He has poured His mercy on our tired and troubled souls. Fed us living waters as His sons and daughters. There is no end to the treasures that He freely gives. Always our provider gives us life to live. We are blessed to know the great I am. We are blessed and held by His almighty hand. We are blessed beyond all we could ever dream. Every good and perfect thing. We are blessed. We are blessed to know the great I am. We are blessed and held by His almighty hand. We are blessed beyond all we could ever dream. Every good and perfect thing. We are blessed. We are blessed. We are in the stillness of my heart, I will wait for you. In the silence of my soul, I will speak your name. With my voice I will proclaim,
Thank you for joining today's The Pulpit. We hope you were greatly blessed by the preaching of God's Word. We would like you to have that personal experience of salvation by accepting the Lord Jesus Christ. And by doing this simple prayer, you can accept Christ in your heart. Our dear Lord and Heavenly Father, thank you for the opportunity of salvation. I know I do not have the capacity in me to save myself from the damnation of sin. I accept you as my personal Lord and Savior. In Jesus' name, amen. The Bible says, if ye have prayed this prayer, but as many as received him, to them gave he power to become the sons of God. And the Bible says, he that hath the Son hath life. If you would like to know more about the Bible, send us a message via Facebook at Lighthouse BBC FB page or via text message at 0928-522-2683. We'd like you to continue growing in Christ, so we invite you to join our coming together every Sunday at 9 in the morning and 4 o'clock in the afternoon. Also on Tuesdays and Thursdays at 7:30 in the evening. See you again for the next episode of The Pulpit. Thank you and God bless.